Hello, ayan. Good morning sa ating lahat. Ayan, paras lang din naman yung oras natin sa Pinas. So, yun. Ako ulit ang inyong Auntie Arlene. So, pag-usapan naman natin ngayon ay tungkol sa paano nga ba ako pinapasahuran or saan pinapadaan ng aking amo yung aking sweldo. Wow! Ang galing sumayaw at ang ganda. Ganyan ang mga dugong Pilipino. So yun guys, bali maraming maraming iba-ibang way, depende na lang sa mga amo natin kung paano tayo pinapasahuran, pero ang i-share ko sa inyo is based on my experience. So yun, para meron kayong idea pag plano nyo mag-apply dito sa Singapore. So yun, kasi nakadalawang employer na ako guys. So yung first employer ko, ang way ng pasahod nila sa akin is cash basis. So yun, cash basis siya guys. Bali ang ginagawa nun sa akin nung aking employer is every end of the month, meron silang parang isang coupon band na nakalagay doon yung every month na pasweldo sa akin, at saka nakalagay doon yung signature ko at kung kailan ko natanggap yung pera. At syempre kung magkano yung amount na natanggap ko. So yun, so ang nangyari, cash basis siya. So, since nung time kasi na yun is pandemic, hindi din ako nakakalabas talaga kasi nagkaroon nung time na yun ng policy dito sa Singapore na cancel day off muna, bawal mo nang lumabas kasi yun yung kasagsagan ng COVID. So, yun. So, ang nangyari nun guys, tawag dito, nag-download kasi ako noon kasi sabi ng friend ko, download ka ng Singtel Dash kasi ang binigay sa akin naman na SIM card nung amo ko nung time na yon is Singtel. So sabi niya, yung Singtel Dash guys is powered siya ng Singtel SIM card. Parang sa atin sa Pinas is GCash, powered ng Globe, pero yun kasi di ba ang GCash naman is kahit anong SIM card pwede. Pero ang Singtel Dash kasi is kapag Singtel user ka lang. So yung parang sa Pinas pwede kasi ang Smart, Token Text, ganyan. Pero dito sa amin is Singtel lang. So yun. Ngayon, nag-download ako noon, tapos pinakisuyo ko sa amo ko na bali sisend ko yung pera sa Pinas, bali yung sweldo ko. So ang ginawa niya, yung Singtel number ko, inano lang niya, tinapapa niya ako, pinasok niya doon sa pera. Siya kasi yung pwedeng lumabas, ako kasi hindi, ako kasi nga more on ako sa bata, so hindi ako pwede talaga, cancel day off na, diba? So yun, pumunta siya 7-Eleven at excuse me, nag-top up siya, nilagay niya doon sa Singtel account ko. Ngayon, ang nangyari naman nung time na yun, hindi ko siya masend sa Pinas kasi pag overseas pala ang transaction, kailangan mo munang pumunta sa mismong outlet ng Singtel Dash kasi may bukod pa yung Singtel na SIM card ng mga outlet. Pag bibili ka ng mga SIM card, iba pa yung mismong outlet talaga ng Singtel Dash. So, yun, yung Singtel Dash, kailangan mo pumunta doon, kailangan mong dalhin ang working permit mo, at saka, alam ko, working permit lang. Tsaka kaya, ayun. So, mag-open ako ng account sa kanila. Tsaka, syempre, dapat SIM card mo is Singtel. So, yun. So, ang ginawa ng amo ko is sinama niya ako ngayon sa Lucky Plaza. Kasi doon din siya nagtatrabaho kasi may business siya doon. So, sinama niya ako saglit. So, nag-open kami ng Singtel Dash. Although, meron na akong apps na Singtel Dash kasi katulad ng GCash, pwede siyang online. So, yung online transaction, ganun. So, ang nangyari, di okay na. Tawag doon, naka-open ako. So, yun yung way ng aking pagpapadala sa Pinas. So, every sweldo ko, nung time ko na yun, is hinuhulog. Tinatanong ako ng amo ko, o magkano yung mo, isi-save mo as allowance mo. Hindi niya pinapasabi sa akin na buong sweldo mo is dalhin, i-send mo, wag. Sabi niya ganun, mag-keep ka ng kahit 50, kasi once a month lang yung day off ko nun guys. Sabi niya, mag-keep ka ng $50 para sa, in case na magka-day off ka or something, basta every month mag-save ka para sa sarili mo. Yun yung sabi niya, and the rest, sige, pwede yan ihulog natin sa account mo. Sabi niya ganun. So, every time magsweldo ako, ganun ang nangyari. Tapos nung nakapag-day off na ako kasi okay na yung situation ng COVID dito. So, tuwing lumalabas na, ako na yung naghuhulog sa Singtel Dash ko. Pwede kasi sa, tawag dito sa 7-Eleven. So, yun guys. So, ngayon, nangyari naman is, pwede naman sa remittance center sa tawag dito
sa Lucky Plaza or sa mga ganon, pwedeng maghulog ka sa Western Union. May mga ibang outlet doon. Kaso lang, every Sunday, since marami nga talagang mga nagde-day off pag Sunday, parang hindi siya advisable kasi once a month lang naman yung day off ko, tapos magpipila pa ako doon, anong oras pa matatapos, so mauubos lang din yung oras ko sa pag-send ng pera. Pero hindi ko nga rin magets yung ibang mga kababayan natin, pero syempre, hindi ko magets na nag-ano ko sa isip ko, bakit kailangan nilang pumila ng ganun katagal na magsisend. Pwede naman kasi na easiest way, cellphone mo lang yung gamitin mo transaction, mag-top up ka lang sa 7-Eleven, ang daming mga branches o outlet ng 7-Eleven dito, tapos i-send mo ganun. So, bakit pinili nila na ang gamitin is pumunta ka dun sa mismong outlet, ang haba ng pila. So, di ko magets, pero syempre, kung kayo na dito sa Singapore na mapanood yung video na to, na nagsisend kayo ng remittance nyo sa Lucky Plaza or sa mga katulad niya ng mga ano ba ang tawag doon? Yung mga Western Union, yung mga ganun. So, comment kayo bakit ano yung reason, kasi hindi ko rin talaga alam, kasi yung mga friendship ko kasi dito is na mga nakakausap ko, na makakasama ko is mga online din yung transaction nila. Pwede yung ATM nila through tawag yun, bank to bank. So, yun yung transaction. So, wala pa akong na-encounter na kaibigan kasi dito na kung bakit sa remittance, via remittance center sila nagsisend ng kanilang padala. So, kasi para sa akin is time is gold. Parang mauubos yung oras mo sa pagsisend. So, yun ang nasa akin. Pero, syempre, iba rin naman tayo ng situation. Iba rin tayo ng nasa isip. So, yun, hindi ko rin kayo pwedeng i-judge. So, yun lang, nag-wonder lang ako bakit ganun yung mas pinili nyo yung ganung situation na ipipila kayo na mahal. Baka pwede siguro dahil mataas ang palitan or wala kayong apps, yung ganun. Pero kung wala kayong apps, mas okay siguro na guys, itry nyo yung Singtel Dash or mag-open kayo ng bank. So, yun. Nung natapos na ako sa first employer ko, nung nandito na ako sa second employer ko, ang ginawa naman nila is sinamahan nila ako, kasi meron dyan sa may mall na malapit sa amin, inopenan niya ako ng ATM. So, yun. So, ang pag-transfer ng sweldo ko is via ATM. So, doon kasi sa bangko na pinuntahan namin is pinag-open din nila ako ng online, kasi may online account na rin yung itong bank na to, yung OCBC. So, ang ginawa nila is inano na nila ako, tawag doon, pinag-open nila ako ng online. So, every transaction ko, tuwing sweldo ko, dyan pinapasok ng amo ko sa ATM ko. So, ang nangyayari, nung una, nagkaroon ako ng problema na transfer ko sana sa bank to bank, kasi sabi ng friend ko is wala pang $1 ang charge. So, ako naman kasi every cent counts. So, natuwa ako. Ngayon, ang nangyari naman sa akin is hindi ako makapag-proceed ng transaction overseas, kasi nga kailangan daw ng OTP at saka ano pa ba yun, meron pa siyang yung key, ano bang tawag doon, nakalimutan ko na kung ano yung hinihingi nila yung key. Basta meron yan silang hinihingi na parang code para ma-proceed yung transaction, and hindi ko na matandaan. Tung nag-request ako online para humingi ng panibago, hindi ko rin siya, nag-invalid siya, guys. So, ang nangyari, pala kong pumunta sana dun ulit sa, kasi nung time na yun, every once a month lang yung day off ko nung time na yun. So, bala kong puntahan yung outlet nila dito, nag-close na. So, hindi na talaga ako nabigyan ng chance na i-inquire kung ano nangyari. So, ang ginawa ko is pwede naman pala yung OCBC ko i-transfer sa Singtel Dash ko. Then, yung Singtel Dash ko ang nag-transfer ngayon sa Pinas via, tawag dito, remittance. Ngayon, ang nangyari naman, kasi nga nung nandito na ako sa amo ko, nagkagulo-gulo nga yung aking pero dahil nga siyempre para-paraan na lang tayo. So, yun, ang nangyari is nagulo yung, siyempre sa, from ATM ko, transfer ko sa Singtel Dash ko. Yung Singtel Dash ko, yung ginamit kong pang-send sa mga remittance center sa Pinas. So, ang charge nun is $4.50. Ngayon, ito ang nangyari, na dahil nga ang pinapagamit sa akin ng amo kong SIM card is yung SIM card nila, kasi pag within 3 months hindi mo na top upan yung dati kong SIM card, hindi ko na top upan, mag-invalid na yung SIM card. So, ang nangyari, nag-invalid siya. Tapos, may time na yung Singtel Dash account ko na ginamit kong pang-register doon sa Singtel Dash ko is nag-invalid na. So, kailangan ng OTP para makapag-send ako sa Pinas, and hindi na siya, guys. Kasi kailangan ko mag-edit sana ng name. Tapos, hindi na siya
hindi na siya nag-valid. So, ang nangyari is, na-stop yun. Ayan, nagkagulo-gulo na nga. Tapos, di na invalid na yung SIM card ko. So, yun. Pero yung Singtel Dash ko is okay pa rin naman. Active pa rin siya. Yun nga lang, yung SIM card ko is lapse na. So, hindi na siya nakaka-accept ng mga message, ganyan. So, yung OTP na isesend doon sa SIM card ko na yun is hindi na siya gumagana. So, ang nangyari, hindi na ako edit nung time na yun. Pero luckily lang naman talaga nung time na yun is meron akong nung nandito na kasi ako sa tawag dito, nung nandito nga ako sa Singapore is nag-open ako ng tawag dito ng GCash account ko sa Pinas. So bali kasi nagsi-search nga ako kasi nanghihinayang ako $4.50 yung aking charges. Ngayon may time naman na nakisuyo ako sa friend ko kasi pag ATM to ATM nga ang send mo sa Pinas is wala pang $1 yung charge. So ang ginawa ko is pasuyo naman ako, pa-send naman ako nito sa Pinas. Ngayon kasi yun is yung pag ATM dito galing sa Singapore papunta sa ATM sa Pinas. Ang problema dun sa probinsya namin, dun sa para sa padalan ko sa anak ko, yung isang anak ko is walang ATM na pwedeng mapadala sa kanya. So by remittance center talaga. So ang nangyari, yung kaibigan ko sinend niya dun sa isang account ko ng dun sa panganay ko, dun niya sinend yung yung pera kasi ATM bank to bank nga talagang pag-transfer para wala pang $1. Ngayon ang nangyari naman yung anak ko ita-transfer naman dun sa isang anak ko kasi magkaiba yung ama ng anak ko so yung magkaiba silang lugar, yung anak ko ang panganay nasa Abra, yung anak kong isa is nasa Aklan. So nangyari, yung anak ko na panganay siya yung nag-send sa Palawan pawn shop ng allowance ng bunso ko. So nagkakaroon din ng double na charges. Tapos para sa mama ko nagkakaroon ng double na charges. So nangyari, sabi ko parang magastos yata. So, inisap ko yung pakisuyo ko dun sa kaibigan ko. So, ang ginawa ko is, buti na lang kamo kasi nung time na yun, bago na expired yung aking ang aking ATM, ang aking SIM card ng Singtel is nakapag-open ako ng GCash account sa Pinas. Oo guys, may video ako dyan na kahit nasa ibang bansa ka, pwede ka makapag-open ng GCash account. So, ang nangyari is, yung every transaction ko na lang is, yung ATM ko papunta sa GCash, sa Singtel Dash ko, tapos yung Singtel Dash ko papunta sa GCash, kasi ang GCash is $3.5 lang ang service charge. Unlike pag sa Palawan nila sinend is 4.5. So, ibig sabihin naka-discount pa rin ako ng $1. So, okay na rin yun. Malaking bagay na rin yun sa akin. So, yun, every pag sisend sa Pinas. So, ang nangyari nun is via GCash ko na. Tapos yung GCash ko kasi sa Pilipinas naman, kahit saan halos marami ng outlet ng GCash. So, madali lang din para sa akin yung ganun na lang na transaction. Kaya, yun ang yung una ko is via cash yung pasahod sa akin. Tapos yung pangalawa dito sa aking second na amo is ATM. So yun guys, dito naman sa Singapore is pwede kayo mag-open ng ATM basta hawak nyo yung passport nyo at saka working permit. So yun, pwede maka-open ng ATM guys. So yun lang, yun yung paano way ng pag-transfer sa akin ng sweldo ko ng aking amo. At saka para sa akin is hindi ko pa talaga na-try na mag-send ng pera papunta sa Pinas gamit ang mga remittance center dito sa Singapore. So wala talaga akong idea kung magkano ang palitan sa kanila at paano yung way ng pag-transact nila, kasi for me is napaka-hassle kasi pipila pa ako, mag-waste talaga ako ng time, and hindi kasi advisable para sa aming OFW yung ganun tingin ko, kasi nga oras lang naman kami na nasa labas, hindi naman talaga kami 2 araw, 3 araw, ganun. So, para sa akin, instead na nire-relax ko na yung self ko is nandun pa ako pipila, ganun. So, yun lang guys. Bye-bye!